Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Mga kapuso, umakyat pa sa 37 ang nasawi dahil sa magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Mindanao kahapon. Pinangangambahang tataas pa ang bilang na iyan lalo't may mga lugar na hirap pa ring maabot dahil sa mga sira-sirang kalsada at tulay. Dagdag problema ang mayat-maya pa ring aftershocks sa mahigit 1,300 sa huling tala ng PBOX. At isa nga po sa mga pinakanapuruhan ng lindol, ang bayan ng Glan sa Sarangani Province, nakatabi lamang ng bayan ng Maasim kung saan naitala ang episentro ng magnitude 7.8 na lindol. Hirap marating mga kapuso ang lugar dahil sa mga kalsada at tulay na hindi po madaanan. Sinoong yan ng GMA News Team at nakatutok doon live si Maki Pulido. Maki, kamusta ang sitwasyon diyan? Ay talaga naman, Emil, napakahirap marating ang bayan ng Glan sa probinsya ng Sarangani kaya halos isolated na ito matapos ang malakas na lindol kahapon ng umaga. So yung problema ng maraming residente rito ay basic, pagkain, maiinom na tubig, kuryente, pati signal ng telepono. Para makarating kami sa bayan ng Glan, Sarangani, 3 beses kaming nagpalipat-lipat ng masasakyan dahil kung may sirang tulay o kalsada, kailangang mag-arkila ng panibagong masasakyan tulad ng motorsiklo. Sa bayan pa lamang ng Malapatan, ang bayan bago Glan, sarado na ang tulay. Nang lumindol, bumabang isang bahagi nito nang masira raw ang beam sa ilalim. Dahil hindi na matawiran yung tulay, ang ginagamit na ay yung mga maliliit na bangka o itong tinatawag nilang alul. Dito sa alul na isasakay nila yung mga motorsiklo para makatawid dito sa ilog. So ang singil dito, pwede naman yung tao, kaso 50 pesos per head. Kung motorsiklo ang isasakay mo, 100 pesos isa. Ilang kilometro mula rito, mararating ang boundary ng bayan ng Glan. Hindi pa rin naaalis ang sasakyang ito na nagulungan ng malalaking tipak ng bato habang binabaybay ang highway. Mabuti na lamang at hindi raw nasaktan ng driver. Pagkalampas ng arko, naharangan uli ang kalsada ng mga naglalakihang bato mula sa gumuhong bahagi ng bundok, kaya't hindi na ito madaanan kahit ng motorsiklo. Kahit matanggal sa kalsada ang landslide, hindi pa rin madaraanan dahil ang kalsada parang hiniwa kaya't naghiwa-hiwalay habang ang ibang bahagi nag-angatan na ang semento. Kung titignan ninyo, ito putol na itong highway, butas na talaga siya. Hindi na talaga yan madaraanan. Maliban dito sa landslide, na natakpan yung kalsada na hindi pa nakli-clear. May mga portions na talaga nitong kalsada na butas-butas na. Itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. In fact, maliban sa napakalaking butas na to kung saan naghiwalay na yung kalsada, banda rito, kung makikita ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Well, may butas dito, kailangan daw mag-ingat. Ito, kung titignan ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Hindi na talaga madaraanan kahit na maklear pa yung landslide sa bahaging yon. Ayon kay Glan Mayor Victor James Yap Sr., sa inisyal na report, aabot na sa 20 ang namatay sa kanilang bayan dahil sa lindol. 3 sa mga biktima, mag-iina ni Roldan Dante. 2 anak niya na 8 months at 3 years old at kanyang misis. Inabutan namin ang nasawing mag-iina na nakabalot ng kumot sa loob ng bahay. Ihahatid pa lang daw ng punerarya ang mga kabaong. Nang lumindol, nadaganan ng paderang mag-iina sa loob ng bahay. Nagtatrabaho noon sa bukid si Roldan. Hindi na niya naabutang buhay ang kanyang mag-iina. Ang iniisip ko, yung pamilya ko, yung unang nalagay sa isip ko. Hindi ako maka-uwi dito kaya ang dalan ba? Daan. Na landslide, ma'am. Hindi ako maka-uwi na. Nang dito tumakbo ako dito niambak po to sa kuan, tumalon pa ako, hindi ko matanggap. Maraming nasira at gumuhong bahay sa Glan pero wala pang maibigay na eksaktong bilang ang lokal na pamahalaan. Isa sa wala nang mauwian ang pamilya ni Mona Lisa. Sana matulungan kami na magkabahay kasi
Ewan, hindi namin alam kung sino bang tutulong sa amin, mga gobyerno sana. Wala din kaming pangkain, panggasto araw-araw. Wala talaga. Mga basic na pangangailangan ang kinakailangan ngayon ng mga taga-Glan Sarangani. Tubig, pagkain, kuryente at signal ng telepono. Hindi ko na sila in-evacuate kasi yung evacuation center ko nasira noong 2023. Humingi akong funding, hindi ako binigyan ng funding. So nasira ngayon, wala na akong mapaglagyan ng evacuation. Hindi pa raw lubos na nakakabangon ng Glan mula sa lindol noong 2023. Ngayon, mas mapaminsala pa ang naranasan nila. Tumagilid na ang lumang munisipyo, gumuho ang ilang mga gusali sa poblasyon ng bayan. Ang isang bahagi ng palengke, nakatagilid na ang mga paderna para bang babagsak na rin. Gumuho ang isang bahagi ng gusali ng Notre Dame of Glan pero wala raw nasaktan dahil nasa flag ceremony ang mga estudyante ng lumindol. Umaapila ng tulong ang mga residente ng Glan. Inabutan namin silang nakapila sa pag-asang may ibibigay na ayuda. Pero pila pala para i-report sa DSWD ang sira sa kanilang mga bahay. Wala na kaming bahay. Sa karsada na kami, ma'am. Dami ang mga bahay doon, wala na katirahan. Ang sabi sa atin ni Mayor Yap ay magdedeklara na raw sila ng state of calamity para magamit nila yung calamity funds ng bayan. Pero posible naman na ang maging problema nila ay yung withdrawal ng pera dahil hanggang sa ngayon ay sarado pa rin yung land bank sa Mayglan. Emil? Maraming salamat, Maki Pulido. Samantala mga kapuso, maging dito po sa General Santos City, maraming bahay ang hindi na mapakikinabangan pa dahil winasak ng lindol. Sa isang subdivision nga dito pa rin sa Gensan, pansamantalang tumutuloy sa bakanting lote ang mga residente. Yan ang aking tinutukan. Super kasakit. Para din ako nasunugan. Wala na, sira na. Ano kaya maitulong na ng Pangulo natin dito sa Pilipinas, nangyari dito sa amin? Walang kaalam-alam ang dating OFW na si Alice habang nagkakape kahapon ng umaga na sa isang iglap. Mauuwi sa wala ang ilang taon niyang ipinundar. Dito sir, basag. Basag. Tapos dito. Yan, basag. Dito basag. Bumagsak talaga. Ito ang tiles. Itong tiles namin. Madilim wala kasing ilaw kasi walang kuryente. Tapos dito yung kitchen namin. Nung nagsimula ang lindol, tumakbo yung anak ko. Tago tayo dito man ito banda yung lamisa. Ang bahay ng pamilya hindi na mapapakinabangan dahil sa lindol. Yung kisame, na talaga, bumagsak yung kisame. Magdamag ako sa hindi ako nakatulog. Parang nandito pa yung sigaw ng anak ko, iyak. Dasal na lang tayo na. Magdasal na lang tayo na. Tawag tayo sa Panginoon. Itong bahay, tignan nyo ang nangyari. Yung kawad ng kuryente, yan o, mga kapuso, tinuturo ko sa atin ni ma'am. Yung mga kapitbahay na... Sa likuran yun sa bahay ko. Yung kanyang bahay, naroon. Buti na lang yung ako ng bahay ko, hindi talaga bumagsak. Pero ang sa naman... Yung bahay na katalikuran niya, ito naman ang sinapit. Yung nung kalsada, ay nagkaroon ng mga bitak. Wala akong kuryente, tama? Wala na, sir. Walang kuryente. Wala na, sir. So walang tubig. Walang tubig lahat, wala na. Sister, kayo, anong panawagan nyo? Humingi ng tulong kahit lang, pangdagdag ng kasi. Construction. Oo. Nakakadurog puso sa isang pamilya pa lamang, lalo pag namasdan ninyo ang hilera ng mga bahay at lupang napuruhan ng pagyanig dito sa Agan Metro Subdivision sa Barangay Lagao sa General Santos City. Tignan nyo yung kusina. Mistulang humiwalay po sa main house, saka ho tumagilid. Dahilan para mabiyak ho yung kisame at hindi na ho talaga mapapakinabangan sa kasalukuyan ang tahanan na ito. Kaya ang mga apektadong residente sa bakanting loting ito na sa loob ng subdivision muna nananatili. Bukod doon sa mga commercial establishment sa labasan, maging yung mga residential area, dito pa rin ho sa area ng Lagao, ay hindi nakaligtas sa napakalakas na pagyanig na naganap kahapon ng umaga. Tignan nyo ho, itong puno na ito, kung paano nabunot at ibinuwal
ng pagyanig. Tumumba ho yung mismong puno at winasak ang pader. Ang kanyang kapitbahay, mga kapuso, tingnan nyo naman ang nangyari. Bumigay at humina ho ang poste ng bahay, dahilan para ito'y tumagilid. At sa labas ng subdivision, kahit saan lumingon sa buong Luzon, mababakas ang pinsala ng lindol. Ang mall na ito sa San Miguel Street, literal na nabalatan ng pader at nagkabutas-butas. Maging ang 5 palapag na parking building nito, natapyasan ng dingding. Habang ang mall naman sa J. Catolico Avenue, naglaglaga naman ang ilang tipak ng semento. Ang fast food chain sa Tiongson Street, halos mapulbos ang pundasyon dahil sa lindol. Lumambitin po yung mga metal paring. Makaraan lumundo at bumigay yung kisame. May napahiga pang 3 motorsiklong nakaparada lang sa lugar. Pawang nadaganan ng gumuhong pader. Yung iniwang bakas ng lindol, makikita nyo po kung gaano kalakas. Ito yung drive-thru niya. Ang fast food chain sa Philmart branch hindi lang napaluhod kundi napakalig pa sa lupa. Inabutan namin ang ilang kinatawan ng Bureau of Fire Protection na nag-iikot sa mga napinsalang gusali sa lungsod. So narito po ang tropa ngayon ng Bureau of Fire Protection para magsagawa ng tinatawag na mapping up operation. Kanina pa ho sila nag-iikot dun ho sa mga structure na talagang severely damaged ng napakalakas na lindol. Ininspeksyon ng napadapang gusali ng Notre Dame of Dadyangas University Integrated Basic Education Department. Natroba ang 48 anyos na gwardyang naka-duty sa eskwelahan kahapon. Opo, ma'am. Yung paglakas niya, so tumakbo ang motor, nag-green. So, di man makaya na doon ang talagang mag-stay. So, tutulog akong lumabas sa green. Itong gate na ito? Yes. Nagapag po ako sa green. Mga teacher ko, nakalabas na doon. Ano hong naramdaman ninyo na kayo'y makaligtas mula sa tiyak na kapamakan? Siyempre po, yung nararamdaman ko po, nervous na naman po ako sa Ang aktwal na pagyuko ng gusali ng eskwelahan, nakuhanan ni Joan Bert. Tapos, natumba doon sa bangko. Paguman, gawin akong cellphone, gipulot, pagbidyo na ako, tanan na, ginabidyo na ako sila kay paglingin ako sa pika, sir, ang eskwelahan na nahugno po. Nakahilakpot ko kahapon, sir, sa paghugno sa eskwelahan, sir, kay nakasyagit ko nga ang eskwelahan nahugno na kay ang mga teachers sa taon, mga nasa sulod o mga security guard, pero nakadagan sila kahapon. Tulad ni Alice, nagkakape rin si Johnny Bert sa kaharap na establishmento ng mangyari ang pagguho. Marami silang taga-Jensa na ginising ng bangungot kahapon. Pero ang pag-asa nila sa bawat bagong umagay, bibigyan sila ng pagkakataong makabangon. Sa ibang balita, naaresto na ng mga otoridad ang most wanted na si Rafael Dumlao III. Siya po ang pulis ay tinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Nasukol si Dumlao matapos dumalo sa kasal ng anak at nakatutok si June Veneracion. Napalibutan na ng mga pulis na magising kaninang umaga ang na-dismiss na opisyal na si Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III. Ang itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa South Korean businessman na si Ji Ik-ju. Nakuha sa kanya ang isang 9mm pistol. Sinasailalim na sa forensic investigation ang cellphone at laptop ni Dumlao para malaman kung merong tumulong sa kanyang pagtatago. Nahuli si Dumlao sa isang bahay sa barangay Pasong Tamo, Quezon City na lumalabas na matagal na raw niyang pinagtataguan. Isang informante ang nagtimbre sa mga otoridad tungkol sa pinagtataguan ni Dumlao. Dito na nagsimula ang surveillance ng PNP-CIDG na tumagal ng 3 linggo. Nilimitahan lang daw ang nakakaalam sa operasyon para masigurong hindi ito sisingaw. Lalo pat matagal ding naging membro ng PNP si Dumlao. So we would like to thank and congratulate the community, of course, and the operating unit. Community, why? Because sila na mismo ang nagbibigay ng lead. Ang naging susi sa kanyang pagkakadakip, ang kasal ng kanyang anak. It was the wedding of his daughter last Sunday. So, from then on, tinrack namin yung movement niya. Tinrack namin kung siya talaga yon. And it looks like he was
parang naka siya, Facebook Live, yung pinapanood niya yung kasal ng anak niya. Si Dumlao na convicted na sa kasong kidnapping with homicide ay nasa listahan ng mga most wanted person ng DILG na may mahigit 1 milyong pisong patong sa ulo. October 18, 2016, nang dukutin umano ng grupo ni Dumlao si G. Ikju sa tinutuluyang bahay sa Angeles City, Pampanga. Pinalabas noon, nasangkot umano siya sa iligal na droga. Base sa investigasyon, dinala ang biktima sa Camp Crame at sa loob ng isang nakaparadang sasakyan, sinakal siya na kasabwat umano ni Dumlao hanggang mamatay. Ibinyahe ang kanyang katawan sa isang punerarya sa Caloocan City, kung saan siya na-cremate. Pagkatapos ay finlash sa kubeta ang kanyang abo. Kahit patay na, humingi pa raw ng ransom ang grupo ni Dumlao sa pamilya ng Koreano na nagbigay ng 5 million pesos. Mariing kinundina ng Korean government ang insidente. Noong 2023, nahatulang guilty beyond reasonable doubt sa kasong kidnapping with homicide si dating SPO2 Ricky Santa Isabel at dating NBI asset na si Jerry Omlang na makasabwat umano ni Dumlao. Pero si Dumlao, inakwit noon ng Angeles Regional Trial Court, bagay na inapila ng prosecutor sa Court of Appeals. Binaligtad dito ang akwita ni Dumlao noong 2024 at tinatulan siya ng reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakulong na walang posibilidad ng parol sa kasong kidnapping with homicide. Bukod pa sa hanggang 35 taong pagkakulong sa kasong kidnapping. Pero nagtago na noon si Dumlao. Nag-alok pa noon ng 1 milyong pisong patong sa kanyang ulo at humiling pa ng red notice ang gobyerno sa Interpol bago siya naaresto ngayong araw. All of the entire country should be aware that the PNP is not stopping. Kung PNP chief ka man dati, kung pulis ka dati, it is not a consideration. The institution is above everything else. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Namatay ang 2 basketball player ng Ateneo Blue Eagles matapos malunod sa kanilang team building activity sa Aurora. Hustisya ang sigaw ng ina ng isang nasawing player sa insidente. Nakatutok si Mariz Umali. Wala na sigurong masasakit pa sa nararamdaman ngayon ni Rovelyn Baterbonia. Ang pagpunta niya kasi ngayon sa Maynila para sunduin ang anak niyang si Rene na wala ng buhay. Nalunod si Rene kahapon habang nasa isang resort sa Dipaculao, Aurora sa team building activity ng kanyang koponan na Ateneo Blue Eagles. Masakit! Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Kasi kung alam ko lang na may training sila na ganyan, ma'am, kahit mahirap kami, hindi ko yun ipapahamak yung anak ko talaga. Kaya ngayon, gusto ko ng justice talaga kung anong nangyari. Magsisimula pa lamang si Rene bilang basketball player ng varsity team ng Ateneo de Manila University. Kinuha siya ng universidad dahil sa galing niya sa basketball. Siya nga ang pinangalanang most valuable player sa palarong pambansa noong 1 taon. Nasawi rin sa team building activity ang teammate na si Divine Adili. Ang ina ni Rene, maraming tanong na nais niyang masagot. Ma'am, naksidente po si Rene. Nalunod po. Yun, malaki talagang tanong ko, ba't napunta dun sa lagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. May mga binanggit din na impormasyon si Rovelyn na nakarating sa kanya. Bakit gano'n ang nangyari sa anak ko? Alam naman nila mabigat yung linlagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos, pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos, ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? Ang dami nila doon, tapos walang nag-rescue? Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Nung nag-orient sila, hindi talaga nila sinabi na magkakaroon ng training na ganun. Kasi kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Hindi ko alam ba't ganun ang nangyari. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training. Ano ba yun?
Masama rin ang loob niya sa mga kasama ng anak. Sa social media post lang daw niya nakita ang itsura ng katawan ng anak. Naghintay ako kung sana ba yung anak ko. Kahit isang picture, wala silang send sa akin. Wala naman lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos, dadali na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Doon ako nakakita ng picture ng anak ko. Tapos, dami ng mga post. Pero, hindi pa talaga ako maniwala kasi hindi ko pa nakita yung anak ko na papatay na. Tapos, biniyahin nila yung anak ko. Hindi ba lang nila binihisan, walang damit, yung shirt basa. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na walang staff ba sa Ateneo, wala talaga. Hanggang kanina palang umaga, nalaman ko na wala na talaga yung anak ko. Isang saglit lang ang pangarap ng aking anak, winasak nila. Nais ng ina na maimbestigahan ng husto ang pagkasawi ni Rene. Talagang magpaimbestiga ako kung sino yung gustong tumulong, magpatulong ako kasi wala talaga. Gusto ko lang malaman bakit ganun. Ayon kay Aurora Police Provincial Director Police Colonel Percival Pineda, iniimbestigahan pa nila ang insidente. Batay sa bersyong nakuha ng pulisya sa mga kasamahan ni Rene at Divine. Meron po silang some sort ng training or walking doon po sa may pababaw na portion ng dagat, harap ng resort. At accidentally po, may napunta sila sa malalim, may biglang malalim na lugar na napuntahan sila. At yun nga po, tinagyan na sila ng agos papunta po sa mas malalim na portion ng dagat. Pero hinala ng ina ni Rene, may foul play na nangyari. Talaga. Kasi yung anak ko daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Yung nag-video ako, dami daw pasa. May pasa dito, may pasa dito, may pasa sa likod. Pero hindi ko pa yun nakikita. Kaya sabi ko, huwag niyong galawin, pumunta ako dyan. Ayon sa Dipakulaw Police, base raw sa paunang pagsusuri, walang mga pasa si Rene. Pero mayroon daw siyang maliit na galo sa braso. Lumalabas din na hindi lang si Rene at Divine ang nalunod. 4 daw silang lahat pero nasagip daw ang 2 pang biktima. May 4 po na nalunod pero nga po yung 2 ay nasagip naman kaya yung lang po ang diyan sa ospital. Naagapan naman. Tubong Agusan del Sur si Baterbonia at hustisya rin ang panawagan ng kanyang mga kababayan. We consider him as a sports hero. We were expecting that he would be playing in bigger leagues in Manila. Rest be assured that the province of Agusan del Sur will never take this lightly. We will never sleep on it. Labis naman ang panghihinayang ng magulang hindi lang dahil sa buhay na nasayang, kundi pati sa potensyal na nawala. Siyempre, ma'am, sakit. Pangarap niya ng mga anak ko. Mahirap kami pero sinusuportan ko talagang mga anak ko para makapag-aral, makapagtapos. Kasi dyan namin hinuhugot sa mga talent nila, yung paghihirap namin. Tapos nauwi lang sa ganun. Ngayong hapon, may mga taga-CIDG na nagtungo sa punerarya para kausapin ang pamilya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, maglalabas ang CIDG Aurora ng report kaugnay sa insidente sa lalong madaling panahon. Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Naglabas ng pahayag ang Ateneo de Manila University sa pagpanaw ng kanilang 2 student athletes. Nagpaabot ng pakikiramay ang universidad sa mga naulilang pamilya, kaibigan, teammates, coaches at mahal sa buhay nina Rene Clert Baterbonia at Divine Adili. Nagbibigay raw ng suporta ang universidad sa mga pamilya ng 2 atleta, pati na rin sa kanilang mga ka-teammate at mga apektadong miyembro ng Ateneo community. Hiling ng universidad, panalangin para sa mga naulila at sana'y mabigyan sila ng privacy at panahong makapagluksa.